Alay sa Solomon, di pa 100% sa PVL. Marami pang offer abroad. Draft combine, star-studded. Det Pepito, ready makatapat ang best liberos ng Pinas sa PVL. Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend. Maaaring tinatawag na pinakamakinang na pangalan sa PVL Rookie Draft si Alyssa Solomon. Ngunit ang consensus number 1 pick sa Rookie Draft ngayong taon ay hindi pa handang gumanap na sumagot sa tawag ng PVL. Kakatapos lang ng kanyang debut stint sa Japan SV League bilang silver medalist sa Team Osaka Marvelous. Opisyal na isinama ni Solomon ang kanyang pangalan sa 42 aspirants na umaasang maririnig ang kanilang mga pangalan sa 2026 PVL Rookie Draft. Bagaman hindi pa pinal ang kanyang desisyon na pumasok sa Premier Volleyball League. Ayon sa Hustle and Groove Management, ang pamunuan at management ni Solomon, sinabi noon na ang 6'1" opposite hitter ay patuloy na nag-iisip tungkol sa mga alok sa iba't ibang bansa sa kanya, na pinapayagan ang mga draftees ng PVL na umatras hanggang June 1. Kung inyong matatandaan, ayon sa rules ng PVL, may hanggang June 1 sila para mag-back out, sa kabila na nag-submit sila ng application at sumali sila sa draft combine. Kung sakaling magbago ang kanilang isip, may hanggang June 1 sila para mag-back up bago ang mismong draft date sa June 3. Magalang na tumanggi si Solomon na talakayin ang mga oportunidad niya sa ibang bansa. Ngunit nananatiling nagpapasalamat na maging bahagi ng draft class ngayong taon. Sa ngayon, gayunpaman ang 6'1" opposite hitter ay nagsimula ng maging pamilyar sa franchise na inaasahang kukuha sa kanya, ang Galleries Tower. Ipinahayag ni Solomon na ang pag-ensayo niya sa Galleries Tower at nakipag-ugnayan muli sa strength and conditioning coach ng High Riser na SNC rin ng Enyo noon na si Kim Beho, na nakatrabaho din noong panahon na siya ay may matagumpay na karera sa Lady Bulldogs. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pangalan ay halos nakasulat na sa mga bituin sa mock draft boards, tumanggi si Solomon na maglagay ng assurance dahil maaari pa umano siyang taahakin sa ibang mga direksyon kung saan siya dalhin ng panahon. Hindi po naging madali at ilang months ko rin pinag-isipan. Hindi pa naman talaga firm yung desisyon, pero we'll see. Thankful pa rin naman ako na nandito ako at nakapagpa-draft. No expectations naman po, nag-usap lang kami about sa nakikita nilang plan siguro. Yan ang pahayag at pagbubulgar ni Alyssa Solomon sa media. Isang 3-time champion sa UAAP Finals MVP at isa sa mga pinakadominanteng opposite hitters na nagmula sa collegiate ranks sa nakaraang taon. Ang kombinasyon ng kanyang size, scoring at pedigree ng championship ni Solomon ang ginawang malinaw na sentro ng draft pool at nagpapatunay na siya ang pinakamakinang na bituin sa draft class na ito. Ngunit kung ang hinaharap na iyon ay opisyal na magsimula sa PVL ngayong season, ay isang desisyon na tanging si Solomon lamang ang makakapagpasya kung go na ba siya o tingin muna sa iba't ibang mga offers sa ibang bansa. Tingin ko dito mga ka-V-Trends, posibleng tinitimbang lamang ni Solomon ang mga chances niya sa PVL, lalo pa kung kakayanin kaya ng Galleries team na makompensate ang value na hinihingi niya. Dahil for sure, malalaki rin ang offers niya abroad. Siguro, kung kaya itong matapatan o higitan ng High Risers o ng ibang team na makukuha sa kanya, ay posibleng manatili siya sa Pinas. At the end, it's about money and career growth. Maaring kinukonsidera niya rin ang punto na kahit mag-abroad siya, kung ibabang kulang siya doon ay hindi rin naman siya mag-grow as a player. May factor rin na baka parte ng kanyang desisyon ang kanyang pamilya at mas mananatili na lamang siya sa Pinas para mas mapalapit sa kanyang family at maibigay ang mga pangailangan ng kanyang pamilya in the future. So at the end, siya pa rin ang huling makakapag-decide dito mga ka-V-Trends. Since the reality, hindi lahat ng players ay may taglay na swerte like Jaja Santiago na nakahanap ng kanyang panibagong buhay at mas asensadong buhay sa Japan kumpara dito sa Pilipinas. Samantala, isang most awarded UAP libero naman, handa si
handa si Det Pepito na patunayan ang kanyang sarili sa Premier Volleyball League. Si Pepito ay 2-time Best Libero sa collegiate ranks and 4-time High School Division Best Libero. Excited na makasama ang pinakamahuhusay na floor defenders ng PVL. Kabilang sa mga kilalang libero, sina Kat Arado ng PLDT, Tang Ponce ng Choco Mucho at Don Katindig. Isang kilalang leader na may boses nung siya ay naglalaro pa para sa UST, nangako si Pepito na dadalhin ang parehong katangian na nagpasikat sa kanya bilang isa sa pinakamahalagang tao sa UST sa nakaraang taon. Siya ay kabilang sa isang maliit na grupo ng mga libero sa draft pool na sina Jum Gayo at Ira Haboneta ng UP at Lara May Silva ng Colegio de San Juan de Letran, bukod sa iba pa. Natapos na rin ang unang araw ng draft combine kung saan na-scout ng mga teams ang iba't ibang mga players habang nagpapamalas ang mga ito ng kani-kanilang mga baong skill set para palakasin ang mga teams at para magbigay entertainment pa sa fans sa liga. So that's it for today's video, ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend.